ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang
problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga morning. May na nakita ka barangay 3 minutos na nagkalabay alas 8 haaga. Good morning. Good morning Borongan. Good morning Eastern Samar. Good morning Eastern Visayas. At ipen pumida ito na iyo kahampang pare ng adlawhan Thursday, August 20. Para ato na taramdan, good morning Evie. Kumusta na, nakapwesto na ba hakadatagsa nga mga opisina? Naghihinaot kita, no? Okay, all right. Ito na aton kamutang yan ang mga oras. Ayon ka man yan na himutang sangkay. Welcome ha aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Kapag natin didi Master Control, Engineer Alcuin Baldonido, Transmitter Chief Tech Joey, overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Pero di rin makukumpleto. Ito na aton paggarampang yan ang adlawhan Thursday. Aton good morning Eastern Visayas. Kunwara yan aton mga kasalagabay. Tikang naman Radyo Pilipinas sa Calbayog. Inubay ito na aada Calbayog. Good morning. Hapangunguna ni ASM Jean Navilon. Mapay nga aga higudida. Sugad man ato na mga tigpamatihan na DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog. Good morning, haton ka PCO from Philippine Information Agency, Southern Leyte, Sir Bong Pidalino. Ada ba Sir Bong or nagpadarala na haton niya mga balita? RP Calbayog, JM, good morning. Sugad man RP Sogod, Southern Leyte, Kuya Aljon Malot, maupay nga morning. Mga tigpaminaw dihano, RP Sogod, maupay nga aga. Siyempre from the Academe, naton kasugbong from DYDZ FM, Mama Mikay, Mikaela Gondagora, maupay nga morning. Good morning. Attorney Dr. Cristina Gabrilio, ito naton SM na DYDZ FM. Good morning. Yan na pala, mapaso-paso na kami. Dini naman syudad dito na Borongan. Although partly cloudy, pero baan sirak man na katiupayan. Ibister sun at 30 degrees Celsius but feels like 38. Unina adto na kabugusan nga hulagway dinhi naman Borongan. Kay makadtuanay kita ato na mga kasugbong. Panarabahuan unahon naton adto na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Mapay nga morning, JM Sumino. Kumusta ito na panahon nga niba pang pauna nga impormasyon han RP Calbayog. Morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Maupay nga aga Eastern Visayas sa natin mga minayuyo ng mga mamarati sa mga radyo and also sa natin mobile application. Palit na aga sa natin mga Facebook Live viewers pati sa YouTube viewers all over the world. Mga listeners, didi sa Calbayog 882 kHz AM radio maupay nga aga. Sa aton mga kausa didi sini nga programa. Good morning. Didi sa DYS Pinalipon DYS Raj. Ate Pen na lang.
Pagkahalipod. Nakabahan. Morning, JM. Good morning, Penelope Pomida sa DYSL Sogod, Aljon Malot, DSU DYDCFM, Micaela Gungora. Yan, tiking din sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, sa ngarasan namon as acting broadcast station manager. Inaron Navilon, kaupo naman dito sa Master Control. Engineer Joaquin Makasling. Ako na yung makakaupo ni JM Sumino para sa inyong programa nga Good Morning Eastern Visayas. 8:07 in the morning, August 20, 2026, Webes. Ada naton weather update. Yan ang adlaw didi sa Samar, particularly sa Calbayog City. Ang temperatura didi 29 degrees Celsius, pero it feels like 34 degrees Celsius. Mapinit-pinit laguti ay sa 2% dida sa compare dida sa Borongan. 30 kami. Tungod kay may da 79% nga humidity. Maungan 29 degrees Celsius feels like 34. Ang hangin 5 miles per hour. Yan partly sunny and skies. Yan may da 8% nga tsansahan pag-uran. Sanad ginpapahinumduman na aton mga kasangkayan nga magbalon tubig. Stay hydrated throughout the day tungod kay medyo mapaso ang adlaw. Nga na magpayong or magkalo pananggasan init sa adlaw. Ngayon kung malikayan, diri maginawas-gawas sa iyong mga panimalay para diri kita makadelikado ang heat stroke. Sa ating pagtaga-kuryente, may the notice of scheduled power interruption sa August 22, Saturday, dida sa Almagro. Affected area, Panububan 1 ang 2, Veloso, Poblacion, San Jose, Malubago, Ronyo, Globe, and Smart. And reason, retightening San Primary Jumper, dida sa Barangay Veloso sa Almagro, Samar. Abiso naman, tigang sa Samelco 1. Yan ang adlaw waray office transaction. Tungod kay holiday, Ninoy Aquino Day. Sorry, tomorrow. Bukas pa. Yan na, half day tungod kay may orientation ng Employees Code of Discipline kan sa Milko 1. Half day lahira. Yan tomorrow, waray transaction. Yan, ginpapahinumduman nga pwede magbayad na nato mga konsumidores sa different channels, bayad centers, Globe, GCash. Official regular office operation will resume sa Lunes, August 24. Dida naman sa Samelco 2, may da scheduled power interruption. Yan na, tigang alas 9 nga alas 4 San Kulup. Bagasyan whole day. Dida ini sa Barangay Malubago, Catalina, ngan makabetas sa Yabong. And reason, tungod sa correction of critical leaning pole, dida sa Barangay Malubago, ngan replacement ng conductor sa Barangay Catalina area. Scheduled power interruption gihapon, ikang inihan National Grid Corporation of the Philippines, August 21 buwas, 6 a.m. to 12 noon. Mawawarayan kuryente dito sa Samelco 2 sa Bagoliba Substation. Tungod kay mapaparong ang ining station. Ang substation dito sa Basay, sa Marabot ngan sa Santa Rita. Santa Rita ngan subay sa NGCP tatrabaho nira na schedule maintenance sa substation nga nahimumutang luwat sa Bagolibas sa Santa Rita. Sa pagtagatupig,
update sa Masak-Pasak Deep Well Project dito sa Catbalogan. Ada na sa 77% ang kabugusan nga accomplishments ang proyekto. Ang target nga makompleto ini sa August 21 buwas. Kung maging operational na, ginlalauman nga makakadugang ini sa 144 cubic meters kada adlaw. Kaya sa pagkayanaan production sa tubig Catbalogan, 7,344 cubic meters. Saring pa sa nabiso, guti ay lain nga dugang sa water production, pero dako ini nga bulig sa yan nga ginкакатubang sang krisis sa tubig dida sa Catbalogan. Kalbayog water, so far, wari man sa laging pagwas nga abiso sa magpapadayon ang supply han tubig. Sa aton pagtaga Pasay Orden, ang Kalbayog City generally peaceful. Yan sa iba pa nga mga munisipalidad nga ni may dala mga bypass operations na ginhimo. Alright. May dakita mga announcement tikang dida sa Katarman. Adi adto siya magkakamaydaan TESDA magkakamayda gihapon ginsisiring na baga mini reunion adlawan TESDA dida sa Katarman. Anay ha adto. Adi na. Ako ito nag-boost. Oras natin mga kasanglain, it's 8:14 in the morning. Good morning sa natin mga Facebook Live viewers. Adi, 2026 National Tech Voc Day. Pagbubuhaton ito sa Capital Gym, Provincial Capital, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Yan ang adlaw, August 20, 2026. Ginpapanawagan ang mga alumni sa TESDA para sining oportunidad pag-reconnect. Pati diwat may daging tatawag nga job fair. So ang mga graduate ginpapanawagan, mga job seekers tungod kay damo ang mga company and matambong sining 2026 National Tech Voc Day. Adian mga laray uluhan, mga balita nga nakalap sa bogus nga puwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog. Yan na nga to 20th sa Agosto. LGU Santa Margarita umagi sa SGLG mock audit para sa 2025 baseline. Ngan LGU Allen nanguna sa pitad pagresiklo sa basura sa Northern Samar. Mga plastik ginhimo nga mga lingkuran. DTI Region 8 ginpapakusog ang negosyo ng livelihood program sa Northern Samar. Detalye papaangbit niyan sa second half of this program. Oras naton 8:15 in the morning. Back to you, Penelope Pomira. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you, JM. Samtang adi naman adton laray uluhan adton balita na likom han PIA Southern Leyte. Pinagi ka na Sir Bong Pidalino. Frontline responders sa Silago gibansay sa disaster preparedness, safety training, ubos sa eye care program sa Coast Guard. Ang patay adton na detalye second half naton taramdan. 15 minutos na kabarangay, nakalabay halad alas 8 haaga, kadunta naman hiya Kuya Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Mopay nga aga, Aljon. Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, maupay nga aga maadzong buntag diha kanimo o giingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, maupay nga aga.
Likewise, sa lain pa nato nga sister station ang DYOG Calbayog, Sir JM. Good morning. No, and ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG Calbayog, maupay nga aga, and likewise sa ato nga mga suking tigpaminaw diha sa inyo nga dapit. Sa ato nga kaubanan sa Akadim, Mikay diha sa DYDC FM, mayong buntag Mikay, and ingon man sa kinatibuk-an no nga mga personahe diha sa DYDC ug sa Visayas State University Community. Sa atong nga kaubanan sa Philippine Information Agency, kinsang kagahapong adlaw busy gyud no sa gipahigayon nga CN Forum dito sa Dakbayan sa Tacloban. Karon nga Webes or matag Webes atong nga makauban ang PIA Southern Leyte pinaagi kan Sir Bong Pedalino, kinsang makauban nato sa second half. Good morning kanimo Sir Bong, and ingon man sa atong nga mga higala diha sa Dakbayan sa Maasin. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa atong nga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Jun Antegra ug ang atong nga mga interns gikan sa Southern Leyte State University. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Aljon Malot. Unahon nato Ate Pen ang update sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte sa kasamtangan. Init no ang amo nga nasinati nga panahon, hingpit gyud nga nagpakita sa iyang bidlisew sa iyang kahayag si Haring Adlaw. Sulauman nato ang init nga panahon ining adlaw nga Webes sanglit. Ato nga pahinumdom, dili malimot sa pagdala sa inyo nga mga proteksyon gihapon, payong no, and kalo ug uban pa nga mga klase sa panangga aron gyud dili grabing mainitan no. And ang kuyaw niini mga higala, kung kalit lamang nga mubundak ang uwan no, diha gyud makasinati og nagkadaiya nga mga sakit. Kay previous nga mga adlaw pabag-o no ang klima nga ato nga nasinati diri sa ato nga probinsya. So sa kanunay no, mag-amping kita mga higala, let us all be updated sa mga update kalabot sa ato nga panahon pinaagi sa pag-follow no sa Facebook page ug uban pa nga mga social media accounts sa ato nga DOST Pag-asa, especially nga karon adunay gipangbantayan no, una ni ana ang tropical depression neneng, aduna pay pipila ka mga weather disturbances gawas sa Philippine Area of Responsibility nga gimonitor ang ato nga Pag-asa. So let's be updated on that mga higala. Samtang update nato sa sugang dagitab no, nagpasabot ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco nga karong umaabot nga adlaw nga Domingo mga higala, taas-taas nga power interruption ang masinati sa majority no dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte, and even sa pipila ka mga parte sa probinsya sa Leyte nga covered niining Soleco. Alas 5 sa buntag ngadto sa alas 6 sa gabi no, tibuok adlaw mga higala, partikular nga maapektuhan niini ang ato nga mga konsumidores diha sa Kanumay, ingon man sa Huwangon Malitbog, padulong na sa Entero Sogod Bay. Apil na usab ang panaon og Pacific area sa Southern Leyte. And sa atong gikaingon kaganina, lakip usab sa makasinati og power interruption ang Bagakay, padulong sa Kikilo Abuyog, Leyte. Rason, matod pa sa NGCP, adunay paghahimuon nga maintenance activities diha sa Maasin San Isidro 69 kV transmission line. No, so maayo na ang atong gipasabot in advance Ate Pen kay para gyud dili magreklamo no ang ato nga mga konsumidores, kay for the past nga mga advisories basta nga ni weekend no, kay lagi well nagets pod nato kung anong adunay mga clamor from our consumers kay diha sa ato nga panimalay holding nga walay kuryente, so kunya init pag yun ang panahon, grabe ka paso no, so kumbaga gusto nila magpahangin apan gumikan lagi, but ang kini nga maintenance activities mga higala para lamang usab ma-prevent no ang kining simbako mga dagko nga mga untoward incidents sa mga umaabot nga mga adlaw. So bear with the announcement of NGCP, and ato lamang sang lingaw-lingawon no ang atong kaugalingon sulod sa alas 5 sa kadlawon ngadto sa alas 6 sa gabi. Samtang ato sab nga pahinumdom Ate Pen sa ato nga mga higala, especially sa mga ginikanan no, sa mga bata nga nagpangidaron og 6 ka buwan ngadto sa 59 ka buwan, padayon karon nga gipahigayon ang supplemental immunization activity para sa bakuna batok, measles og rubella, as well as ang kining vitamin A supplementation no. So sa mga ginikanan nga wala pa napabakunahan ang ilang mga anak no, isubject na kana bisita
ang inyong tagsa-tagsa ka mga RHU, no, or manghinano sa inyong mga barangay health centers kung kanus ang schedule sa inyong barangay, kay mao kana ang nahimo nga estratehiya, no, sa ato nga mga local government unit ang paglusad ngadto sa mismo sa barangay aron mapaduol, no, kini nga mga serbisyo. So sa mga ginikanan nga wala pa nakapabakuna, pabakunahan na ang inyong mga anak kung ugaling aduna pay mga gikalibgan, mga gusto mahatagan og katin-awan, no, mga kabalaka, pwede ka na ninyo i-address no ngadto sa ato nga mga health workers aron gyud sa diha ilang nga matubag og mahatagan usab og pagtagad og ingon man katin-awan ang imong gikalibgan. And dugang pa nato nga update sa Southern Leyte, Ate Pen, Ate Mika, Sir JM, nagapadayon karon no ang distribution sa pangkatulong nga adlaw no nga distribution og bugas para sa mga residente dinhi sa lungsod sa Sogod. Of course, ubos ka na no sa kining programa sa ato nga President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kining Local Government Support Fund, mga higala, no? Naghatag og 10 kilos nga bugas ngadto sa mga residente, no? Especially sa mga labing nanginahanglan. Pangkatulo na nga adlaw karon Ate Pen, Ate Mikay, Sir JM, and pipila na ka mga libo, no? Ang libong individual ang nakabenepisyo sa naasoy nga pagpangapod-apod og bugas. Nga matud pa, nagpasalamat ang mga nakadawat na sanglit dako kini og tabang og ingon man kaltas no sa ilang kining panginahanglan sa matag adlaw. Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas adlaw nga Huwebes, Agosto 23, 2026. Kapin 2,000 ka mga benepisyaryo sa Sogod nakadawat og tag 10 kilos nga bugas. Kapin 45% sa mga bata sa Malitbog, Southern Leyte nabakunahan na batok, tigdas o grubela. Mga top taxpayers sa tuig 2025 gipasidunggan. Og Southern Leyte Provincial Police Office personnel nag-top 2 sa Trafficking in Persons Specialist Investigation Course. Kanang inyong atangan mga higala kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you. Mga salamat, Aljon Malot. 24 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Dita paglanganan, ganito naman kita hanato na kasugbong from the Academe, DYDZ-FM. Miss Micaela Gondagora, maupay nga aga. Good morning, haton mga atig pamatiliwatan na DYDZ-FM. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay na aga mampen og sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan og sa mga nagpaminaw nato dihang dapita. Good morning. Maupay na aga gihapon kang Sir JM Sumino sa Radyo Pilipinas sa Calbayog og sa mga nagpaminaw nato diha sa tanang mga waray-waray listeners across the region. Once again, maupay na aga. Maupay na aga og good morning. Maadjong buntag gihapon kang Aljon Malot sa Radyo Pilipinas Sugod og sa atong mga suking tigpaminaw diha sa Southern Leyte. Good morning, mayong buntag Visayas State University, mayong buntag Baybay City, Leyte. O sa mga nagpaminaw nato karon maparadyo man o via Facebook Live mga higala. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Pilipinas. No? So, sa ngalan sa among station manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gongorang yung makauban karong Huwebes nga edisyon, din hining atong tulumanon. Agosto 20, 2026. Alang sa tumapas, sa unang impormasyon, mga higala, maguna kita sa update sa atong panahon. Sa pagkakaroon o karong adlaw, karong takna, oo, nagpakita ang atong haring adlaw, no? So, blue gid ang atong kalangitan karon tungod kay nagpakita ang atong haring adlaw. 29 degrees Celsius ang atong temperatura, real feel 34 degrees Celsius mga higala. Again, sa atong mga Viscans o sa tanang nagpaminaw nato karon, dili kayod kalimtan ang pagdala og payong or any protection sa init nga panahon, and of course dapat stay hydrated, inom kita og daghang tubig kaya draining og kanang lagi grabe karon ang kainit, no, alimuot, so dapat kita mo inom og daghan nga tubig. So mo kana ang sa atong panahon sa laing bahin sa atong update from the Visayas State University. So adunay gipagawas nga pahibalo ang atong VSU Admissions Office. So para kini sa another exciting year of the VSU College Admission Test for 2027. So next year kana mga higala,
take note of these major admissions activities, no? So, una September 2026, next month, mo na siya ang diha i-anunsyo no ang registration linked og uban pa programs, quotas, requirements, timelines para sa kining 2027 nga VSU College Admission Test kon VSU CAT. And then on September to November 2026 mao ang online application. You may submit your application no online and upload your required credentials. So via the admissions portal, then November to December and January, testing window for scheduled examinees. So muna na siyang VSU CAT 2027. Then on March to April 2027, mao ang release of results and pre-enrollment. Oo, sa mga dunay slots confirmed and nakasudno sa kuan kining quota. And of course, on next year, on May 2027, mauna nang ang on-campus final enrollment, the one-stop shop enrollment. So, sayo-sayo gid nga atong admissions office nagpagawas na ini aron na smooth, organize, and damo pa gyud nga mga students ang makater no sa atong tunghaan VSU. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan mga higala ang Facebook page sa Visayas State University Admissions Office. Okay, so sa atong tubig naman sa laing bahin na wala abiso any water interruption from the Baybay City Water District. Panagpagawas sila og pahibalo nga ugba pohon Friday, August 21, walay office transactions tungod kay holiday no in observance of the Ninoy Aquino Day. So special non-working holiday, nunot na walay transaction ang DCWD. Same goes sa atong Leyeco 4. So nagpagawas gyapon og holiday advisory no. So sa mga dunay unsettled na mga bills no, so ana nga adlaw they will payments via GCash and other e-payment portals still accepted gihapon no ana nga adlaw, pero wala sila physical gyud dito nga office, wala no office transactions on the mentioned date, August 21, that is Friday mga higala. All right, so sa Baybay City Information Office so far walay any bago nga mga pahibalo. And sa peace and order naman, generally peaceful gihapon ang atong dakbayan sa Baybay no. So ato gyud makita ang various activities and interventions, campaigns nga gilusad sa atong PNP Baybay aron malikayan ang mga any unlawful and threats sa atong seguridad dinhi sa dakbayan. At masiguro of course ang luwas nga Baybay, especially sa atong mga eskwelahan no and other agencies dinhi sa dakbayan. Mao ka namang higala ang atong mga paso ng impormasyon, pahibalo and kalambuan, and alang sa mga balita nga nakalap, VSU Food Technology graduate nakasulod sa top 10 sa nationwide licensure exam. Special election sa USSC ug FSSC gipahigayon sa Baybay campus. Regional Development Council 8 misuporta sa Vicarp Bridge isip regional og nga plataporma sa panuki-duki og inobasyon. Natangyang dugang detalye niini sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so may rin na kita 30 minutos na nakalabay alas 8. Alas sige latag na adto na mga larayuluhan na mga notisya na likom na RP Borongan. Governor Ivardoni nanguna pagpakasughan na school safety ha Eastern Samar. First Barangay Rescue Jamboree dudumara hiton LGU Borongan, partisipantes nagpakitang gilas. Regional Juvenile Justice and Welfare Committee 8 ginpakasugan implementasyon ang juvenile justice pinagin monitoring learning session ha East Samar ngan Eastern Samar. Samtang Congressman Gonzales ug House Minority Leader Libanan pinangunahan ang inaugurasyon han bago nga maritime building ha Esugiwan. Amin ka barangay ang dagkang notisya kanay detalye. Ilalatag din nila ato na second half. Ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account,
panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob. Isa ang landslide sa mga sakunan na hinaharap ng mga Pilipino. Tayong bumangon. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang agad na may nasira dito sa lupa. Make sure o kaya naman ay basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. 34 minutos na kabarangay ang nakalabay haala sa 8 haaga. Nasulod na kita ha second half ato na taramda na Good Morning Eastern Visayas. At ipan pumidalagyapan niyo kahampang ko po natin di Master Control Engineer Alcuin. Samtang para paglatag hadto na mga detalye na mga daggang mga balita. Una ko nato na RP Calbayog, PIA Southern Leyte, RP Sogod, DYDZ FM. Mopay nga aga, JM Sumino. Morning, Eastern Visaya. Thank you so much. Aras natin mga kasangkayan, it's 8:34 in the morning. Aden detalye sa balita nga nakalap sa DYOG Radyo Pilipinas, LGU Santa Margarita. Umagi sa SGLG mock audit para sa 2025 baseline. Ang detalye papadangat sa ato ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Umagi sa Seal of Good Local Governance o SGLG mock audit ang local government units sa Santa Margarita Summer kasankulop Agosto 18. Ginpahigayon ang mock audit como preparasyon sa gobyerno lokal para sa formal nga assessment ilarom sa SGLG gamit ang 2025 baseline sa evaluation. Ginpangunahan ang assessment sa evaluation committee nga ginkokomponer sa mga local government operations officers o LGOOs ikang sa mga magkadurudulain na lugar sa probinsya sa Samar. Durante sa mock audit, gin-examine ang kaandaman sa LGU, lakip ang mga kinahanglanon na dokumento, proseso ng implementasyon sa mga programa nga may kalabutan sa good local governance. Tumong liwat sini nga temprano pala mahibaruan na ang mga aspeto nga maupay ang implementasyon nga ng mga kinahanglan papauswagon antes an actual nga assessment. Ang Seal of Good Local Governance usang suklanan sa performance sa mga lokal nga panggobyernuhan sa paghatag sa responsable
sustaible, epektibo ngan maupay nga serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat, Suzette Pretenso. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman na Philippine Information Agency kung PIA Southern Leyte. Frontline responders sa Silago gibansay sa disaster preparedness, safety training o sa I-Care program sa Coast Guard. Ang detalye report ni Sir Bong Pedalino. Radyo Pilipinas report. Ang mga barangay officials, barangay tanods, mga mananagat o mga community volunteers sa Silago gipailawom sa halapad nga pagbansay-bansay, pagluwas o kinabuhi panahon sa katalagman o kuna ay emerhensya. Gipasiugdahan ang maong training sa Coast Guard Station Southern Leyte o gipaluyuhan sa local government unit sa Silago. Diindihay 23 ka mga aktibong nangapil gikan sa napulo ka mga coastal barangays sa maong lungsod. Ang nasing kalihukan nga gitawag og Barangay Maritime Unseen Responders Training gipahigayon pinagi sa I-Care program sa Coast Guard. Din gitudlo og hisgutan ang mga kaalam o mga praktikal nga mga pamaagi bahin sa maritime safety, disaster preparedness, search and rescue og emergency response. Diha sa naasoy nga training, gitudlo usab ang pagplano unsay buhaton og naay mahitabo nga kalamidad sama sa linog, lunok, baha, bagyo, sunog ug oil spill sa kadagatan. Ang tanang ning salmot milampos sa tulo ka adlaw nga water safety and survival training ingon man sa basic life support training. Mga katakos o kalamag nga dugang maghatag kanila og kaigmat, kalisto, inigtubag sa mga kalit-kalit nga hagit pagtabang sa mahitabong emerhensya. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Mga salamat, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Kapindos mil ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Sogod na kadawat og tag 10 kilos nga bugas. Ang detalye hatod ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas report. Kadadyo ng paghatod sa tabang ngadto sa mga pamilyang nanginahanglan pinagi sa Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project nga gipahigayon sa Municipal Gymnasium sa Sogod. Ang programa gipunduhan ubos sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o gipahigayon kini pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office. Adunay 2,525 ka mga beneficiaryo gikan sa Barangay Zone 1 hangtod sa Zone 5 ang nakadawat og 10 kilos nga bugas matag usa isip ayuda alang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Tumong sa mga programa nga mapaduol ang serbisyo ug suporta sa gobyerno ngadto sa mga kabos og ingon man nang hinahanglan nga mga individual ug pamilya sa komunidad. Gipasiudahan usab ang padadyong pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pag-atiman sa kaadyuhan sa mga Southern Detenyos ilabi na sa mga pamilyang nagkinahanglan og dugang nga suporta. Ang maong inisyatibo kabahin sa padadyong pagpatuman sa mga programa nga nagtumong sa paghatag og konkretong tabang og serbisyo alang sa mga katawhan. Balita gikan sa lokal nga pagamhanan sa Sogod ug sa probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa unang balita gikan sa VSU DYDS FM, VSU Food Technology graduate nakasulod sa top 10 sa nationwide licensure exam. Anang detalye sa report ni Ray Bael, student intern. Radyo Pilipinas report. Nakabot ni Calotero Santa Iglesia, graduate sa Bachelor of Science in Food Technology sa Visayas State University kun VSU, ang ikawalong ranggo nationwide sa August 2026 Professional Food Technologist Computer-Based Licensure Examination, human makakuha og 88% rating. Gawas sa maong kalampusan, nakatala usab ang VSU og 80% institutional nga passing rate, human makapasar ang 24 sa 30 ka examinees sa maong exam
examination og 17 niini ang mga first-time takers. Tungod niini, nakasulod ang VSU sa ikaunom nga ranggo nationwide taliwala sa mga eskwelahan nga adunay 25 o labaw pa ka examinees ug naka-record og passing rate nga labing minus 80%. Sa pakiginabi sa DYDC News Team kay Kyle Otero Santa Iglesia, iyang gipadayag ang iyang gibati bahin sa nakabot nga kalampusan. Kalipay sir and honor na na-achieve na nako na milestone despite some problems with my preparation, and very very thankful ni Lord kay naka-achieve ko na position. And also I think very honored to have that achievement kay ako ang first staff nurse sa mga department, and I am our representation of the quality of education na pakita diri sa mga department sa university. Kini nga kalampusan nagpamatuod sa kalidad sa edukasyon nga gihatag sa universidad sa natad sa food technology. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Daghang salamat Ray Bael sa imong report. Good morning, Eastern Visaya. Samtang hasyahan nga notisyahan RP Borongan, Governor Iverdoni, nanguna hapagpakisughan na school safety ha Eastern Samar, adin natin report. Radyo Pilipinas report. Nanguna hi Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Iverdoni hapag pangandam para mapakisugan seguridad ha mga eskwelahan na probinsya kasunod han bago nga school shooting incident sa Zamboanga City nga iba pa nga insidente may kalabutan ha school safety ha nasod. Nagpatawag hi Governor Iverdoni hin kadagmitan nga meeting kaupod ang mga opisyal han DepEd PNP lokal nga gobyerno nga iba pa nga ahensya base repasuhon ang nagpapabilin nga safety measures nga hisgutan ang mga posibleng intervention para maprotektaran ang mga estudyante, magturutdo ngan school personnel. Tinambunghan meeting hi Eastern Samar Police Provincial Office Director Police Colonel Ernesto Macasil, board members Honorable Attorney Byron Suyut, Honorable June Kelitano ug Honorable Irvin Pormida, DepEd Eastern Samar Assistant Schools Division Superintendent Raymond Capacite, Borongan City Schools Division Superintendent Edgar Tinasas, Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda, kupadaton iba pa nga stakeholders. Gintutukan ha meeting ang mga safety concerns han mga eskwelahan, lakip ang mga kakulangan ha physical security, bullying, child protection ngan mga intervention nga himuon base malikyan ang school violence. Ha presentasyon ni SDS Tinasas, umabot ha 285 learning rights and protection concerns ang nahitala ha Borongan City ha school year 2025-2026 diin 201 ang kasuhin bullying, 25 ha elementary ngan 176 ha secondary schools. Nahitala liwatan 73 nga kasuhan children at risk, duha nga child abuse cases, duha nga kasuhan online sexual abuse or exploitation of children, ngan 7 nga children in conflict with the law. Iginpakita liwatan padayon nga pagsagkan bullying cases ha naglabay nga mga school year tikang han 40 han 2022 nga da 2023, 49 han 2023 to 2024, 58 han 2024 to 2025 ngan umabot ha 201 han 2025 to 2026. Samtang iginpresentar liwat ang mga kakulangan ha physical security han 58 nga pampubliko nga eskwelahan na Borongan City. Duhala o 3% han mga eskwelahan ang may functioning CCTV cameras. Samtang napulo lan may non-uniform security personnel o watchmen. Ha perimeter fencing 39 nga eskwelahan o 62.7% ang may alad pero 12 la ang may concrete perimeter fence. Habahin han PNP, igin-report ni Police Colonel Macasil ang mga ginbubuhat han ESPPO base mapakisugan seguridad ha mga eskwelahan. Lakip ang regular nga pag-apihan mga pulis sa Monday flag raising ceremonies, anti-bullying awareness lectures, distribution in information materials, koordinasyon sa school officials ngan teachers ngan foot patrol sa sulod ngan palibot han mga eskwelahan. Nagpapadaraliwatan ni SPPO hin Police Assistance Desk ha estratehiko nga mga lugar base mas mapadali ang pag-report hin mga insidente ngan pangaron police assistance. Padayon liwat ang security assessment han kapulisan ha mga entrance ngan exit points, gates, perimeter fences, classrooms,
nga iba pa nga mga lugar nga mahimo maging peligro. Igi-report ni Macasel nga tikang Enero 2026 tubtubiyan na nakahimuan kapulisan hin 68 nga operasyon nga aktibidad kontra loose firearms. 7 nga pusila na kumpiskar pinaagin search warrants, 1 nga police response operations, 2 nga combat operations samtang 53 nga loose firearms ang voluntaryo maigin surrender. Naghatag liwat hin update ang DepEd Eastern Samar Division pinaagi kan ASDS Raymond Capacete may unong nga mga programa nga safety measures para proteksyon han mga estudyante magturuddo nga di ba pa nga school personnel. Gintutuyan mga ehensya ngan lokal nga opisyal nga mapakisugan koordinasyon, mataganhin solusyon ang mga kakulangan na seguridad ngan masiguro ang mas talwas nga palibot para mga estudyante ngan personnel ha mga eskwelahan ha Eastern Samar. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Nanguna. Eastern Visayas. JM. Alright, oras naton mga kasangkayan. It's May kalabutan 8:46 in the morning. Adiyan na iba pa nga balita, LGU Allen nanguna sa pitad pagresiklo basura sa Northern Samar, mga plastic ginhimo nga mga lingkuran. Pamatiyan na akong report. Radyo Pilipinas, report. Nanguna sa pitad sa pagresiklo sa basura ang Local Government Unit or LGU San Allen sa probinsya sa Northern Samar, pinaagi sa Plastic to Armchair Project diin ang mga basura nga plastic ginresiklo para mahimo nga lingkuranan sa Waste Processing and Resources Recovery Facility sa Barangay Sabang Zone 2, Allen, Northern Samar. Ang Plastic to Armchair Project usa nga income generating ng environmental initiatives sa Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO nga ginpapamuluhan ni Roy Pornelos sa ilaron sa paggiya ni Allen Municipal Mayor Kat Katsuwan. Ang panuyo sini nga programa aman pag-iban sa mga plastic nga basura para makahimo mga butang nga magagamitan sa katawhan. Ang proseso nagtitikang sa pagpino sa plastic, paghugas ng pagpamara nga ginpapaagi sa extruder antis pormahon pinaagi sa kompresyon nga pagmulde. Ang mga material nga ginmulde ginpapapinit antis igasembol para maging lingkuran. Sa pagkayana ang proyekto ada pa sa tinikangan nga stage dino sang armchair prototype ang ginpapailarom sa pagpino ng paghamis para maging susbaranan kung magtikang na ang produksyon sa damo nga mga lingkuran. Ang mga inisyatiba nga sugad sini nagpapakita san paningkamot san Allen LGU, san pamiling pamaagi, san dugang nga pangabuhian, pagdiskubre ng mga pitad para sa sustainable waste management, samtang impoproteheran ang kalibungan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, sugod mga top taxpayers sa tuig 2025 gipasidunggan ang detalye hatod ni Dalia Ore. Radyo Pilipinas, report. Isip kabahin sa selebrasyon sa Tourism Week karong tuiga, gitaganong pag-ilaw pa sinugog sa lokal nga kagamahanan sa masin ng mga top taxpayers alang sa calendar year 2025. Ang mga awardees gipili base sa opisyal nga record sa tax payments gikan sa City Treasurer's Office, diin giila mga taxpayers nga dunay pinakataas nga nabayarang buhis sa ilang tagsa-tagsa ka kategorya. Sa business tax corporate category, nanguna ang Metro Hyper Metro Retail Stores Group Incorporated, gisundan sa Gaisano Grand Mall ug City Hardware sa Dico Arts and Marketing Incorporated. Sa sole proprietorship category, nakadaog isip top 1 ang Masin Med City Hospital, top 2 ang Evergreen General Merchandise ug top 3 ang YCT Department Store. Alang sa real property tax corporate category, top 1 ang Far East Noble House Incorporated, top 2 ang Toril LCY Trading ug top 3 ang Viscal Development Corporation. Sa sole proprietorship category, top 1 si Lau Venchito, Moises Lau Rosfilda, top 2 si Luz Mercado ug top 3 si Cesar Servacio Jr. Pinagi sa pagpasilungog, ipasiugda sa lokal nga kagamhanan sa maasin ang dako nga kontribusyon sa mga taxpayers sa pagpalig-on sa lokal nga kita ug sa padayon nga paghataw og mga serbisyo programa alang sa katawhan. Balita gikan sa dakbayan sa maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiera Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa mo report, Dalia Ore. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang nga special election sa USSC ug FSSC gipahigayon sa Baybay Campus. Ano ang detalye sa akong report? Radyo Pilipinas Report. Gipahigayon sa Student Election Board kun sa Baybay Campus kauban ang mga faculty-based student election boards kun FSEBS ang University Supreme Student Council kun USSC ug Faculty Supreme Student Council kun FSSC special election kagahapon Agosto 19. Ngunit ini, gipangusgan sa SEB nga makabutar gayud ang mga kwalipikadong estudyante sa mga eleksyon aron masiguro ang hustong representasyon sa mga estudyante sa universidad ug sa matag faculty. Ang mga espesyal nga eleksyon gipahigayon subay sa Office of the Vice President Student Affairs and Services sa Memorandum No. 08 Series of 2026. Samtang pinagi sa Board Resolution No. 5, ang University Student Election Board kun USEB nagpamino sa gikinahanglang quorum sa election gikan sa 50% plus 1 ngadto sa 35% aron masiguro ang partisipasyon sa mga estudyante niini. Gipahigayon ang special election sa duha ka paagi, online ug on-site voting. Alang sa online voting, bukas ang opisyal nga pagbuto gikan sa alas 8 sa buntag hangtod eksaktong alas 10 sa gabi kagahapon. Ang opisyal nga balot gipadala ngadto sa aktibong email account sa mga estudyante pinagi sa ilang tagsa-tagsa ka faculty-based student election boards. Alang sa mga estudyante nga dili maka-access sa online ballot o walay gadget o laing paagi aron makabutar online, adunay in-person voting percent nga giandam dito sa Department of Computer Science and Technology Building kun DCST, second floor room 203. Ang physical voting percent giablihan gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 lamang sa hapon. Gipahinumduman ang tanang kwalipikadong estudyante nga ilang pagapili sa eleksyon, importante aron mapili ang mga representante nga mutubag ug mupadangat sa ilang mga panginahanglan, kabalaka ug interes isip mga estudyante. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gungora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. May dapa kita 7 minutos pa og sa magalansa 9 haaga samtang first Barangay Rescue Jamboree. Ginadudumara hiton LGU Borongan, partisipantes nagpakitang gilas. Ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Participantes sa First Barangay Rescue Jamboree gindudumarit lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinagit City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRIMO inagpapakita nila mga abilidad kapasok hibaro water search and rescue wasar, basic life support and standard first aid BLS SFA, mountain search and rescue musar and high angle rescue, collapsed structure search and rescue, swift water search and rescue. Ining rescue jamboree gimbubuhat in lectures, hands-on demonstrations, practical exercises, rescue simulation exercises and competency assessments aging papasilitaran it City of Borongan Search and Rescue Team of COBSAR subject matter experts nga nit CDRIMO. Ini nga Barangay Rescue Jamboree na pulo kadlaw gintikangan han Agosto 11 nga datubtub hit Agosto 20 kundi nan una nga batch ng partisipantes nga mga kaapihan Barangay Emergency Response Teams BIRDS and naging schedule Agosto 11 nga da 15 nga na nagkaduha nga batch in Agosto 16 nga da 20 nga maabot hin 40 ihap. Partisipantes liwat hini nga Rescue Jamboree in 24 nga kaapihan COBSAR nga napartisipar habugos nga napulo kadlaw nga durasyon ng First Barangay Rescue Jamboree. Tima hini nga First Barangay Rescue Jamboree strengthening barangay emergency response teams towards a safer, more prepared, and disaster-resilient Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kadugangan nga notisya, Regional Juvenile Justice and Welfare Committee 8, ginpakisugan implementasyon ng Juvenile Justice, pinagin monitoring learning session Hasamar ngan Eastern Samar. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Ang Regional Juvenile Justice and Welfare Committee or RJJWC 8 nagkabakyang ang Department of Social Welfare and Development of Field Office 8 ngan partner agencies in Malagbuson nga nagbuhat hintulo ka adlaw nga koordinasyon ngan monitoring visit sa mga custodial facilities ngan mga prisuhan sa Samar ngan Eastern Samar adto na kalabay nga semana. Sakupan gimbuhat nga monitoring visits ngan coordination ng municipal police stations, custodial facilities and Women and Children Protection Desk, Havili Real,
Pinabakdaw, Calvega, Paranas, Samar. Ngan sugod man ang Canave de Dolores oras ngan San Policarpo, Eastern Samar. Lakip gihapon yung ginmonitor ang Dolores District Jail ngan Borongan City Jail. Ang monitoring may panuyo mapagkasog ito ng implementasyon han Republic Act No. 9344 or ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Pinaagan pagsunod ang mga established standards ngan pagsiguro ngan katungod proteksyon ngan kaupayan ng mga Children in Conflict with the Law or CICL inagpapabilin. Aktibong nagpartisiparan mga representante gikan sa Department of Justice Regional Prosecutor's Office, Public Attorney's Office, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, ngan Plan International Philippines. Dugang pa ang aktibidad ng tatagan doon ang importansya han pagbuburublig ngan kolaborasyon han magdero-dilan nga hensya ha pagproteher han mga CICL. Pinaagi hini ang RGJWC 18 padayon nga ginduduso ang juvenile justice system nga diri lang nabaton han mapagsupak kundi yung kikilala gihapon ngan kada bata in may kapasidad para hin pagbabago, rehabilitasyon ngan reintegration ha komunidad. Impormasyon na hikay pinaagyan ni DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Dayan nga nati Sok Aberia. Eastern Visayas. Yan, oras natin mga kasanggayan, tulo na lang ka minuto, mag-alas 9 na. Yan, didi namon tatapusan na naman partisipasyon. Temporaryo nga mananamilit kami, didi. Igang didi sa Bugos ka para sa DYOJ Radyo Pilipinas Calbayog. Sa ngalan sa namon Acting Broadcast Station Manager Hinaro Navilon. Yan, nakaupod namon didi sa Master Control, Engineer Joven, nga ni Engineer Joaquin, News Contributor Suzette Pretension, ako niyo nakaupod, JM Sumino. Thank you and good morning everyone. Morning, Eastern Visayas. Ikan usab diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa nakauban sa Master Control Kuya Jun Antegra nga atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University, mga higala kini ang inyong lagad sa kahanginan Alzon Malot. Sa makausa pa, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit din hinatapos ang among partisipasyon ining atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gungora. Daghang salamat sa mga news contributors Ray Bael and Glody Kayunda. Good morning Eastern Visayas. Alright, so samtang may napakita doon sa minutos pa og sa mag-alas 9, adi sa pangadotisya, Congressman Gonzales o House Minority Leader Libanan, pinangunahan ang inaugurasyon han bago nga maritime building HSU Giwan. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Opisyal na nga gin-turnover ang Phase 1 han bag-o nga moderno nga maritime building han Eastern Samar State University kun iso Giwan Campus. Usahan ton mga panguna nga pitad para maabrihan ang pinakasyahan nga maritime education didya probinsya ni Eastern Samar. Pinangunahan ni Eastern Samar Law District Representative Christopher Sheen Gonzales, nga House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang makasaysayan nga inaugurasyon nga turnover han nasabi nga pasilidad. Sigun kan Gonzales, pinaagi ni nga proyekto, diri na kinahanglanpahan mga estudyante nga estihanon magsakripisyo pagkadto hirayo nga mga syudad, sugad Tacloban, Cebu, Manila, para lang makatapos in kurso nga maritime. Gintagan hindoon ni Gonzales nga ini nga proyekto, in kapartihan gintitinguha nga Maritime School ha Eastern Samar State University Giwan Campus, pinaagyan House Bill No. 7693 nga iginsalawad ni Raha Kongreso. Pinaagi nga estruktura nga napakipagsumpayan ha Department of Public Works and Highways ngan pamunuan han Eastern Samar State University. Nagaandam na ang probinsyahin paghurmahin mga profesional, world-class nga dekalidad nga mga seafarer ngan seaman nga magtatarahin dungog nga bugos nga nasod nga international nga kadagatan. Iginpahayag gihapon han mga lideres ngan sugad nga investment ha edukasyon indiri la nakatutok kapag eskwela, kundi direkta nga makakabulig kapag alsahan estado ang kinabuhi hantag sa nga pamilya nga istihanon, pinaagi handag ko nga oportunidad hapang kalibutan nga industriya han pagbiyahe.
Samtang tinambong nga nagpakita bugos nga suporta na sabi nga okasyon hi Vice Governor Maricar Sison Gutisan nga nagrepresentar kan Governor Ralph Vincent Ivardoni upo di Eastern Samar State University President Dr. Andres Pagatpatan Jr., Campus Administrator Professor Jared Harim Siles, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga magturutdo, ngan kadamaan mga estudyante ng Eastern Samar State University Giwan nga punuhin paglaom para marigon nga kabubuwasan. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so thank you Daisy. Og ayan, 1 minuto na nakalabay halas sa 9. Temporaryo talaan na tiklopon na tilon para hanato na pagharampang hataramdan na Good Morning Eastern Visayas. Yan ang adlawhan Huwebes, Agosto 20. Na mga salamat JM Sumino, Sir Bong Pidalino, Aljon Malot, Mikaya Gongora. Ug hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Hatran sa meter nga nanato nagkabakyang di Master Control, Engineer Alquin, News Contributors Daisy Dayan nga nati Sok, Ati Pen pumida ini. Nga tanan kami nangingimbitar para buwas na liwat ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. Maupay nga aga. Morning Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.